magandang umaga po sa ating lahat. Sa umaga po sa ating mga kapatid. Muli tayo po ay muling magkakasama, muling magkakaisa. Yung isang aawit sa Panginoon, yung isang sasambas na Diyos. Amen po ba? Kaya naman bago po yung kapatid, magkaroon po muna tayo ng pagkakalibigan at magkaroon po tayo ng personal na panalangin para sa ating Diyos.
ating Diyos. Amen po ba? Pagkita natin ang Panginoon. Sa gusto natin sabihin, nagtulog niya, walang posible sa Lord Panginoon. Sabi ng mga Panginoon, walang posible. Posible sa aking Panginoon.
naglaan ng oras para sa inyong Panginoon. Dahil ito ay nararapat ka, O Panginoon. Nararapat ka lamang paglaanan ng oras, Panginoon. Paglaanan ng panahon, Panginoon. Paglaanan ng kalakasan, Panginoon. Kaya mo, Diyos, hindi kami masawang mawitan ka. Hindi kami masawang sambahin ka, Panginoon. Hanggang kami ay mahihina, O Diyos. Salamat, Panginoon, muli sa mga kapatiran ko na nakasama ko, O Diyos. Na umawing, malagpak, nagsigaw ang pangalan mo, O Diyos. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbigay ninyo, O Diyos, ng kalooban ninyo sa oras na ito. Muli, O Diyos, ngayon pa naman, ito po ay nilalakas na namin, Panginoon, sa ating tulad. Tulad ng sabi namin, Panginoon, hindi kami masasawang gawin ito, O Diyos, hanggang kami ay mahihina. Muli, O Diyos, kami po ay nagagalakan na ito. Nagagalakan mo ang dalangin, Panginoon. At ito po ang aming nais na dalangin sa pagpis ng pangalan mo lang. Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi na lang. Amen. Ayan, so good morning po! Ayan, so binabati ko po kayo ng Happy Lord's Day and welcome po. Yes, ayan, may tugtog na. And welcome po sa ating worship service. Palakpakan mo muna natin ang Panginoon. Amen, ayan. So, ayan, praise God dahil tayo po muli ay nagsama-sama na upang purihin at sambahin ang ating Panginoon. Ay, nagkakalag na po ba ako? Ay, hindi ba? Anyway, so ngayon po mag-proceed po tayo sa ating program and welcome po sa ating worship service. Pero bago po yun, syempre bigyan po natin ng time na ma-welcome no, yung mga luma at mga bago po natin kasama this morning. So umpisahan po natin yan at dito medyo marami tayong bago dito. So isa-isahin po natin sila para makilala talaga natin sila. Sige, dito po muna tayo sa part na to. Ayan, merong invite si Brother Mark. Ayan, eto po, dalawa sila. Ayan, tayo po kayo, sir. Ayan. Sige, ano po pangalan nyo? JR. Ayan, palapak po natin si Brother JR. And then, JR din? Okay, Brother JR din. Ayan, sige, palapak po natin sila. Parang, ang hirap tandaan ng pangalan nyo. Ayan, Brother JR po sila parehas. At, meron din pong invite si Ate Vanessa. Ayan, ang kanya pong pamangkin. Ayan, si Brother Franco. Palakpakan po natin si Brother Franco. And welcome po sa ating worship service. And andito rin po kasama natin yung father ni Sister Ann, si Tatay Etchie. Ayan, tayo po kayo, Tatay Etchie. Ayan. And welcome po kayo na umattend po sa ating worship service. So kung may available pa rin kayo next Sunday, punta lang po kayo sa ating church. And sama-sama po tayong matuto at mag-bless sa salita ng Panginoon. Ayan. So with that, syempre, tatayo po tayong lahat, as we usually do, para po makikamustahan at makakamay po sa
bawat isa sa atin. So once again, everyone, stand up and pagkilig po natin ang ating mga kapatiran. Maraming pag-ibig ng buong puso. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Alam ko sa iyong mata na hindi masaya. Hindi na naman tayong nagkasama-sama. Upang bumalik pag-uwi sa ating sumapa. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Gusto ko'y nagkakala na hindi mag-isa. Isang pamilya, di ba magsama-sama natin? Yes, ayan. So, okay na daw po. Ayan, praise God. So, parang nakaka-bless po na makita, no, na lahat po tayo ay nagpapatian, no, dahil we are one, no, dahil sa Panginoon. Ayan. And, kanina po, sabi sa inawit natin doon, sa unang kanta natin, diba? Sabi po doon, siya, si Kristo, ang ating kalakasan sa gitna ng ating mga kahinaan. Sino po sa inyo ang walang kahinaan? Okay. Parang lahat po tayo meron tayong kahinaan. Pero, ang maganda po doon sa gitna ng ating kahinaan, meron tayong pwedeng lapitan at ayun ang ating Diyos, no, na magbibigay sa atin ng kalakasan. At higit pa doon, ang si Kristo ay ang Diyos ng ating sandigan at ang ating kublihan. Amen. No? So tunay na maaasahan po natin at makakasandal po tayo sa presensya ng Panginoon. Ayan. So ngayon naman po, dadako po tayo sa ating regular activities. Ayan. Una po dyan, every Tuesday, meron po tayong re-mentoring ng 6 p.m. to 8 p.m. So, nung nakaraang Tuesday po, nag-start po kami ng women's, yun nga lang po ay umulan. Diba? Kaya po, medyo onti lang yung nakadalo. Pero this Tuesday, hopefully, no, maging okay na ang weather at makapagtipon-tipon po ulit ang mga women's. Ayan. So, pwede kayong umatan dito kung kayo ay 20 years old and above. Ayan. Pwede po kayong mag-join sa amin. So, usually, kami lang po ang pinakabata doon. At usually po ang kasama namin doon talagang mga mommies na, and talagang tututo kami ano ba talaga ang kakaharapin ng mga kababaihan. Ayan. So, kaya po sa mga mommies out there kita na gusto pong sumali, ayan, join po kayo sa ating re-mentoring para po matulungan po natin ang isa't isa. Ayan. And again, Tuesday po yan, 6 to 8 p.m. And Wednesday naman po, meron tayong prayer meeting. Yan, dahil alam po natin na ang panalangin po ay talagang makapangyarihan. Kaya naman po binibigyan natin to ng oras. Ayan. So, eto po ay 7 p.m. to 9 p.m. Ayan. Kung available po kayo ng mga araw na to, ayan, pwede po kayong umattend sa ating prayer meeting. Ayan. And then every Saturday naman po ang ating po Saturday school. Ito po ay para sa mga bata. So, 4 to 12 years old po yan. Kinagather po natin dito ang mga kids. Ayan. And usually po na ginagather po natin ng mga bata ay nasa 50 to 40 ayan, every Saturday. And sa mga willing din na mag-commit sa ating Saturday school, ayan, welcome po kayo kung gusto niyo pong mag-assist, no, tumulong na mag-share po sa mga bata ng salita ng Panginoon. Ayan. And then Saturday po, kanina yung mga umaawit dito, ayan, na tutugtog, sila po ay ang Unison Worship Team. So, ang practice po namin ay tuwing Saturday ng 6 p.m. to 9 p.m. And meron tayong mga bago yung mga dancers, no? So, and kung kayo din, meron gusto nyo magpagamit sa Panginoon through singing, instrument, dancing, at sa media, pwede. Ayan. So, lapit lang po kayo kay Brother Richard, nasa likod siya, mamaya. Okay? And every Sunday, ito po, ginagalan po natin ang ating Sunday service ng 10 a.m. to 12 noon po yan. Ayan. Dito po sa ating church. Ayan. And
Meron po tayo every Sunday din po Axwat Bible Study po ng 6 p.m. to 8 p.m. So meron po tayong tatlong group. Inahandle po yun ni Brother BJ, ni Brother LJ, at kami dalawa ni Sister J. Yan. So meron po kami iba't ibang schedule. Sila Brother LJ, Sunday din. Sila Brother BJ, ang alam ko po ay every Saturday po ang kanilang Bible Study. Ayan. And then, tapos na po tayo sa ating regular activities and ngayon naman po yung mga announcements po natin. So yung Parents Day Celebration, yan, to be announced din po kung kailan yung venue at kung kailan po gaganapin. Ayan. Alam ko po nagpatawag na din po ng meeting si Pastor regarding this. So antay-antay lang po tayo. At pati yung outing ng BBS workers, yung mga nakaraan na tumulong sa ating Division Bible School at yung mga naglaro. Ayan, hello. Ayan, yung mga naglaro ng ating CNS BCS Sport Fellowship. Ayan, so mga players, ayan, antay lang po tayo. Basta malapit na, ayun yung sure. Ayan, alam ko excited na kayo lumangoy. Ayan. And alam niyo po ba ang trend ngayon? Ay, hindi niyo pa alam. Pero trend ngayon ay yung may mga ubo at sipon dahil sa panahon. Ayan, di ba? Sana hindi kayo sumali sa trend. Kasi ako parang nakabilang na ako. Anyway, mga kapatid, mag-ingat tayo at magdala ng payong palagi kasi bigla-bigla na lang umuulan para hindi tayo kumilang sa trending. Ayan. And yun lang po ang ating po mga announcements. At ngayon naman po, inaanyahan ko po kayo na tumayo bilang tanda po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At babasahin po din ito ni Brother LJ. Okay, isang magandang umaga sa ating lahat. Okay, salitang basa na lamang po, maalimaw na ako, and sunod po. Sinabi ni Jesus sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Okay po? Ito ang una at dakilang utos. Okay na wala, sorry. Okay, magdamali na po tayo mga po. Ayan, thank you so much, Brother LJ. At ngayon naman po, hindi na po natin papatagalin. I-ready po natin ang ating mga puso at isipan as we hear the Word of God po. Napapangunahan po ng ating buting pastor, Pastor Arnel Salcedo. Palapakan po natin ng Diyos sa buhay ng ating pastor. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin, sa mga laging nakakasama natin sa pagsamba tuwing araw ng linggo. Purihin ang Panginoon Diyos sa inyo at ganoon din sa mga nag-imbita na kanila po mga kaibigan, mga mahal sa buhay na narito ngayon sa ating pagkakitaan. So, ang ating pong paksa ay napaka-importante. Amen po ba? Dahil nung minsan, ang ating Panginoon Jesus kasama kanyang mga lagad at ang mga tao na nakikinig sa kanyang po mga tinuturo. Meron po mga tao na iba naman ang pakay. Hindi makinig para matuto, kundi nakikinig sila para butasan ang pagtuturo ng ating Panginoon. Sabihin mahanapan po nila ng kamalian. No? At ang isa ko rito na lumapit sa kanya, bagamat meron po siyang ganong intensyon, meron din naman siyang intensyon na okay. Lumapit po siya sa ating Panginoon at tinanong siya. Tinanong niya ang Panginoon. Simple lang po ang tanong. Ano ang pinakauna at importanteng utos sa kasulatan? Lagyan po, ng panahon ng ating Panginoon, ang buo pa lang na bahagi ng banal na kasulatan ay ang Old Testament. Yung po yung 39 books ng Old Testament. At noong panahon ng ating Panginoong Jesus, meron pong mga tagapagturo noon na ang kanilang pinagbabatayan ay ang bahagi ng banal na kasulatan.
noon na umiiral. Ngunit para sa kanila, ang importante ay ang mga kautusan. Sapagkat, yun ang utos ng Diyos. Pero sa kanila, para masunod mo yung utos ng Diyos, lalo na po yung bantog at kilalang utos ng Diyos na 10, kinakailangan meron po mga iba pang mga maliliit na utos o medyo nahahawig dun sa utos na yon. Na tanging pakay po noon ay para maiwasan yung pagsuway, paglabag doon sa 10 nauna at importante utos ng Diyos. Kung sa panahon natin ngayon, lalo na yung mga nagkukolehiyo at mga nasa high school, senior high at junior high, at doon sa iba na mga nagtatrabaho sa barangay, meron tinatawag na implementing rules and regulations. Ito po ay mga polisiya na ang pakay ay yung buong mga kautusan na kung tawagin mo ay nasa Constitution and Bylaws o lalo na po yung Constitution ng ating pong bansa ay meron po mga implementing rules and regulations. Na yun ay mga utos, mga polisiya na naglalayon na maiwasan ang paglabag tuon sa batas o Constitution. Ngayon, alin ba ang mas matimbang? Yung sariling batas o yung implementing rules and regulation? Siyempre, sa puntong legal, mas mataas yung sariling batas. Pero, para maisagawa mo yun, sundin ko itong tinatawag ng mga implementing rules and regulation na pwedeng mali. Okay? So, pwedeng mabaliwala ko yun kung ang pahiralin ay ang saligang batas. Parang ganun po ang pinakamalapit na paghahalimbawa. Ano ho? At tulad na halimbawa ng sa 10 utos, ano po yung isa na halimbawang hahalawin ko? Ano po yun? Ang araw ng Sabat ay sa Panginoon. Dapat nating panginin yun. Okay? Isa ho yun sa 10. Ngayon, para may sagawa mo yun at hindi mo siya malabag, merong mga batas pa na ginawa ang mga Hudyo na pag-araw ng Sabat, bawal mag-trabaho. Okay? Para sa kanila, meron nga isang, meron bang Bible kayo? Bible. Simple Bible lang. Palitan. O yan. Okay. Ganito, no? Kapag nagtatrabaho ka, ginagamit mo yung kamay mo. Okay? So, ano man ang mahawakan ng kamay mo, trabaho yun. Pag-araw ng Sabat. Ngayon, pero, kung ang isang aklat na importante ay gagamitin mo para hindi ka nagtatrabaho, kailangan ganyan ang hawak mo. Hello? Nakakatawa, no? Okay? Pero pagka ganyan ang hawak mo sa isang aklat, araw ng Sabat, hindi ka nagtatrabaho, hindi mo nilalabag ang kautusan. Okay? So, yung mga Hudyo, pag-araw ng Sabat, hanggang ngayon, ganyan ang hawak nila sa anumang aklat para hindi nila malabag ang isa sa mga utos. Nakakatawa, pero yun ang kanilang pagkaka
hindi. Meron po 600 na mga kautusan. Nahati po yun sa dalawa. Yung isa, mabibigat. Yung kabila naman, mag-aarap. So, sa gitna mo ng konteksto na yon ng buhay ng mga Hudyo, doon tinanong ang ating Panginoong Yesus, alin po sa 600 na yan ng mga kautusan ang pinakauna at ang pinaka-importante? Yun. Okay? So, ano ginawa ng ating Panginoon? Dinalaw niya ang isang talata mula sa Lumang Tipan na para sa mga Hudyo noon ay napaka-importante. Tinawag po nilang Shema, na ang ibig sabihin ay ganito: O bayang Israel, makinig kayo. Yun lang. Yun po yung pinaka-unang bahagi ng talata na yun. Na ibig sabihin ay, O bayan ng Israel, makinig kayo, kapag ito po yun. You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Okay? So, ang tanong ay ito. Okay? Ano ang ibig sabihin ng salitang pag-ibig o love? Yan. Marami na siguro gumagalaw sa inyong mga isipan pagdating sa salitang love. Yung iba nakasmile. Yung iba nakasimanod. Yung iba bitter. Okay? Pero alam niyo po, yung salitang love, buti na lang, nung hinalaw ng ating Panginoon, yung Old Testament verse, ay meron po siyang pakahulugan para sa mga Hudyo noong panahon na yun. Okay? And sinasabi po dyan, yung po salitang Hudyo, love is ahead. No? Na ang ibig sabihin ay love is a choice. Ang pag-ibig, ang pakahulugan niyan ay pag-pili. Well, para sa mga girls and mga ladies natin, okay lang yun. Maraming mga suitors, maraming pag-pilian. At sa mga boys natin, sa mga gentlemen natin, wow, ang daming chicks. Maraming pagpipilian. Huwag lang ganito. Sabi ng isa, Pastor, Colette and Sule. Hindi gano'n ha? Sabihin, maraming diligawan, kung ano yung pinaka, siya na yun. Okay? So, pero dito po, sa ating pong mensahe mula sa banal na kasulatan, ang ibig sabihin po ng choice is the act of the mind and the will. Ito po yung kilos ng ating pong kalooban, ng ating pong isipan. Okay? It's an act of the mind. Okay? Determined to care for the welfare of something or someone. Ang hinahangad mo ay yung magiging mabuti para sa kanya o para sa iba. Okay? So, it is a type of love that recognizes and chooses to follow that which is righteous, noble, and true. Okay? Ganun yan eh. Nung sinabi sa Lumang Tipan na mahalin mo bayang Israel ang Diyos. Ibig sabihin po noon ay hindi yung romantic kind of love, kundi yung pag-ibig na kumikilos ang iyong isipan, kumikilos ang iyong kalooban.
looban. Okay? Kailangan pa ng dagdag na paliwanag. Okay, ito po yung dagdag na paliwanag. Okay, love is a choice to love Him or not. Ikaw, bayang Israel, nung sinabing mahalin mo ang Diyos, piliin mo na mahalin ang Diyos. Or, wag mo siya mahalin. So, ganun din po yung sa atin ngayon. Nung sinabi ng ating Panginoon Jesus na love God, that is the greatest commandment. Ibig sabihin po doon ay piliin natin. Ang dami nating mga bagay na pagpipilian, pero sa utos na yan, ang pipiliin mo ay ang Diyos. Amen po ba? Or, huwag mo siyang piliin na mahalin. It's a choice. Okay? At ang choice po natin, hindi lang po yan isang beses natin ginagawa. Paulit-ulit. Na ang ibig sabihin ay, mahalin mo ang Diyos, piliin mo siya na paulit-ulit. May mga pagkakataon na dumarating sa iyong buhay na ito ang Diyos. Ito ang mga bagay-bagay, piliin mo ang Diyos. Ito ang Diyos. At sa kabilang banda ay ang mga oportunidad, piliin mo ang Diyos. Ito ang Diyos at ito ay halagang milyones. Ano pipiliin mo? Diyos. Pag ginagawa mo yun, nasasabi mo sa Diyos, mahal kita. Amen po ba? Why? Because love is a choice. Choice to obey Him or not. Choice to make decision to listen to Him or not. Choice to do what He says or not. To care about what He cared about you. So, mga kapatid, love is a choice and we demonstrate our love for God or the lack of love for God in the choices and decisions we make every day. Tanong, bakit kayo naririto ngayon? Bakit nagkakatipon tayo para sumamba sa Diyos? Because we choose to worship Him in this place, in this hour. Because we love God. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, you made the right choice. Tama ang pinili mo ngayong oras na ito. You love God and you choose to be here because we worship God. Amen? Okay? Now, next is love. In the New Testament naman, ang word na agape, ang pinaka-pakahulugan po niya ay love is a commitment. Ayan. So, siguro nakapanood na kayo ng kasalan. At isang bahagi dun sa kasalan na yung tinatawag natin na vow. Okay? V-O-W. Anong sinasama? Anong sinasabi ron? Sila, kinikilala kita na pinili kita ng maging asawa in sickness or in health. Ano pa? In? Ano? Kalimutan na. Okay? In poverty or in wealth. In? Ano pa? Till death? Yes. Ba't mo alam niya? Okay? Ginawa mo na ba yung brother Joe? Hindi pa. Nagpa-practice pa na. Ayun. Okay? Meron na. Wala pa. Wala. Bata pa. Okay? Yung pong salitang till death, do us part. Nangangako yung dalawa sa isa't isa na sila'y magsasama na hanggang sa kamatayan.
Ano po ang tawag doon? Commitment. Sa Tagalog, pangako. Wow! Yan na naman yung salita niya, Pastor. Noong nakaraang eleksyon, puro pangako. Ngayon, napako. Okay? Pero hindi dapat ganun sa Diyos. Kapag tayo po ay nagsabing, mahal kita, Diyos, yun ay isang pangako na tutuparin natin. The word agape, it's a Greek word, emphasizes the commitment that love makes. Nangangako tayo sa Diyos na mamahalin natin po siya. In the intelligent, purposeful, and committed love that is an act of will. And this one is an all-in type of love. Okay? All-in. Sama-sama na to. Ano po yun? Okay? No going back. Now, Jesus Christ expressed this love to the Father when He said, not my will, okay, but your will be done. Okay? And God also, no? Ang Diyos din, pinakita ko niya sa atin yung ating kanyang pagmamahal sa atin. Ayon po sa Romans chapter 5 verse 8, it says, God showed His great love, agape, for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin na ibinigay niya ang kanyang buntong na anak na mag-alay na kanyang buhay para sa atin. Kailan yun? Nung tayo ay isa pang makasalanan. Ganyan tayong kamahal ng Diyos. Okay? Committed siya sa atin para tayo po naman ay magkaroon din ng commitment na mahalin natin siya. Okay, so nagkaroon na tayo ng idea kung ano ang ibig sabihin ng love. And who are we to love first? Sino ang dapat nating mahalin? The Lord your God. Now, the word Lord here, no? Okay? Not speaking of loving whatever God you happen to be, no? Hindi ito yung God na tinutukoy, Lord na tinutukoy dito. Hindi ito yung mga nagustuhan lang natin ng mga bagay-bagay. Kundi, ito po siya. Jesus had a specific God in mind. Okay? Now, tingnan natin kung ano po yung dalawang bagay na ito. First, we are to love the Lord. No, yung salitang Lord. Ibig sabihin po niyan ay sovereign. Ang sovereign niya. Okay? Sa ating home sitwasyon, gobyerno, nakainino ang sovereign niya. Nakainino ang sovereign niya. Presidente, nakainino ang sovereign niya. Nasa, sabihin mo sa katabi mo, nasa atin. Kaya tayo mayroong eleksyon na ginawa nitong nakaraang buwan ng Mayo ay sapagkat ang bayan ang pumipili kung sino ang mamamahala magmula sa presidente hanggang kagawad ng barangay. Ibig sabihin, pag ayaw na ng taong bayan, tsugi ka. Pagka gusto mo ng taong bayan, re-elected ka. Ibig sabihin, pagkalipas ng 3 taon, 6 na taon, kung gusto natin magpalit, tsugi ang mga nakaupo. Pag ayaw natin at gusto natin magpatuloy sila, okay, tuloy-tuloy lang tayo. Ibig sabihin, ang sovereign niya at kapangyarihan ay nasa taong bayan.
Pero pag sinabi pong Lord, ibig sabihin niyan, ang soberenya ay wala sa atin. Ang soberenya ay nasa Panginoon. It suggests supreme authority and supreme rule. Okay? Identify Him as our Master, Supreme Ruler. Kaya nga, sa John chapter 14 verse 15, sabi po ng ating Panginoon, if you love me, obey my commandments. Ang Diyos ang sovereign ruler. Siya ho ay ang ating Panginoon with a capital P. Only, wala nang iba. Siya ang tinatawag nating Panginoon. Ano ang baliktaran ng Panginoon? Slave. Tayo ang kanyang mga alipin. Siya ang Diyos ay ang ating Panginoon. Amen po ba? Now, if a person loves the Lord, they will want to obey Him. Kung mahal mo ang Diyos, ano ang gagawin mo? Simple lang. Susunod ka sa Kanya. Amen po ba? Ngayon, hindi lang po siya ang Lord, no? Kundi He is God. So the name God here is not a special name, kundi is a catch-all name for everything that God is. Sabihin, yung salitang Diyos, yun po ay walang ibang tinutukoy kundi eto. Kasi malaman kung sino yung Diyos na yan, kung ano yung Diyos na yan. Okay? He is our Creator. Perfectly holy, absolutely faithful, incredibly loving, our guide, counselor, provider, shelter. No? Tagalog, siya ang lumikha sa atin. Siya ang banal. Siya ang tapat. Siya ang mapagmahal. Siya ang ating gabay. Siya ang ating tagapayo. Siya ang tagapaglaan. Siya ang ating muog. No? Siya ang ating bato na sinisilungan. Siya ang ating kotabato, putang bato, fortress. Siya ang ating Diyos Ama na nasa langit. All-knowing, nakakaalam ng lahat. All-powerful, and ever-present. Who is that? God. The God of the Bible. The God that we love. Okay? And not only, sinabi niya, love the Lord your God. O, napakaganda po ng salita niya. Your God. Meaning to say, the word your means possession. God belongs to you, and you belong to Him. Amen? Pag sinabi natin, your God, siya yung aking Diyos, at ako ay kanyang pag-aari. Amen? Now, tingnan pa natin, no? Our first love is to make a choice to commit to the one true Lord who is our God. Okay? Kapatid, ang Diyos is a relational God. Tagalog, ang Diyos ay isang Diyos na nakikipag-ugnay. Nakikipag-ugnay siya sa kanyang mga nilikha. Nakikipag-ugnay siya sa mga hayop na nilikha niya. Nakikipag-ugnay siya sa pinaka-espesyal na nilikha niya. Alam niyo kung sino yun? Maniwala kayo sa hindi. Walang iba, kundi tayo. Amen po ba? Nung nilikha tayo, nung nilikha siya, nanikha si Eva ng Diyos. Pag nakikita po niya yung dalawa sa hardin ng Eden, nakikita niya ang kanyang sarili. Bakit? Nilikha niya si Eva at saka si Adan ayon sa kanyang oneness.
ayon sa kanyang katulad. In His image, in His likeness. Karoon nga lang ng problema. Bumagsak sa test yung ating mga ninuno. Nahulog sa kasalanan. Pero, meron pa man. Ang Diyos ay pilit pa rin inaabot niya ang tao. Kagitna ng kanyang kasamaan. At ito maganda mga kapatid. Tayo bilang mga tao, sa kabila ng ating po mga pagkukulang at kasamaan, nung sinabi ng ating Panginoon, ang pinakadakilang utos, una sa lahat, mahalin mo ang iyong Diyos. Ang Panginoon mong Diyos. Sabihin mo sa katabi, kaya mo yan. Yes. Okay? Why? Because we are a relational person. We can relate to God. Kaya po natin makipag-ugnay sa Diyos. Amen? We can reach out to Him. Pero, yung iba sa atin, ayaw. Yung iba sa atin, sabi nga nagmamahal sa Diyos, hindi sa puso, kundi sa muso. Mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos. Pero iba naman ang ginagawa. Okay? Ganun pa man, tingnan po natin. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Eto. How are we to love? Paano po ba natin mamahalin ang Panginoon natin Diyos? Sabi po ay, with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Una po ay heart. Pangalawa ay soul. Pangatlo ay mind. Maaari pong intindihin natin yan na parang isa lang. Isang bahagi ng tao na yun na nga. Okay? Or, pwede natin siyang hati-hatiin. Pagkat ang tao naman ay mayroong tinatawag na bahagi sa kanya. Okay? Ayun, tingnan natin. In the big picture, ibig sabihin niyan ay, okay, lahat na yan, all heart, all soul, all mind, ay isa lamang ang tinutukoy. Pero pwede rin naman na iba-iba siguro yan, no? Katulad nga na, we are to love God with heart. Okay? Meron ba kayong mga puso, mga kapatid? O, pag sinabing puso, sabay, kagabi ko, ako ay medyo nagkaroon ng isang episode. Parang episode, parang pelikula yun. Pag ako po ay buong hapon, gawa-gawa, nakalimutan ko po mag-merienda. Ayun. Pagdating mo ng hapon, nagluluto na ako ng para sa hapunan namin. Lutang ako. Ba't ako lutang? Minamnam ako ng lahat ng gamot na dapat kong inumin. Hindi naman ako nag-exercise, hindi ako na gano'n. Tapos nung kunin ko yung aking blood pressure, ang taas. Kinabahan ako. Sabi ko, ano ba to? Atake sa puso na. Tapos kinokontak ko yung anak ko. Paramdam ako, pero hindi siya sumasagot. Yung mga apo ko, ando doon. Hindi ako papalata na meron akong problema. Sabi ko, Lord, ano ba to? Tapos yun, naluto ko na yung kanin. Kaya po naman, naluto ko na yung kanin. Tapos yung konting ulam, ininit ko. Tapos yun,
nagluto ako ng tosino, tapos sa gitna noon, para akong tutumba. Sabi ko, naku, atake na siguro to. Ginawa ko, kumain ako ng konti, munggo, kanin, konti, tapos blood pressure, talagang hindi ko malaman kung ano nangyayari sa akin. Hindi ko napansin, yung isang bowl ng kanin na mayroon kong munggo, naubos ko. Pagkatapos ko maubos, pinagpawisan ako, tapos pagpawisan, naalala ko, nagkaroon pala ako ng atake ng hypoglycemia. Yung biglang baba ng sugar sa aking katawan. Kulang na lang manginig ako. No? Buti na agapan noong kinain ko. Pagkatapos ko makakain noon, maganda na yung pakiramdam ko. Sabi ko, nakalimutan ko ang mga sintomas ng glycemia dahil hypoglycemia dahil matagal na ako hindi inatake. Okay? So, akala ko nun atake na sa puso. Buti na lang, bumabaling na konti. Bigla yung aking sugar sa katawan at naremedyohan naman. Okay? So, ano po pinupunto ko rito? Okay? Kapag meron tayong problema sa puso, sorry. Okay? Sabi rito, we love God with all our heart. Ibig sabihin po, mamahalin natin ang Diyos ayon sa ating kalooban, ayon sa ating mga gagawin. Pag minamahal natin ang Diyos ng buong puso, ibig sabihin po niyan, ang ating po mga behavior, ang ating mga action, ang ating mga choices, kasama po yan. At higit sa lahat, ang tinutukoy dito ay kung ano ang iyong ginagawa. Kailangan ayon yon sa kagustuhan ng Diyos. Ayon yon sa kanyang mga inutos sa atin. Usually tayo mapili pag sinabing heart, ibig sabihin ay emotion. Hindi po ganun. Ayon sa banal na kasulatan, pag sinabi po heart, mahalin mo ang Diyos ayon sa iyong mga galaw. Amen? Ano pa? Tingnan pa natin. We are to love our God with our heart, meaning to say, our will, our action. Dito po sa Matthew chapter 12 verse 39, sinabi po, a good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of his heart. Ibig sabihin, simple lang. What is in your heart? The mouth speaks. Kung ano po yung sinasaloob mo, yun ang lalabas sa iyong mga bibig. Kahit ako minsan na nandilihin ka, pero yun, labas pa rin sa iyong bibig. Amen po ba? Okay? So, a good behavior, good actions, good choices come from a heart that is committed to God. Kung ang puso mo ay sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, ano lalabas sa bibig mo? Yes, papuri sa Diyos, pasasalamat sa Diyos, ano pa? Mga katotohanan, natutunan mo sa banal na kasulatan, labas dun sa bibig. Out of the abundance of your heart, the mouth speaketh. Bakit kung minsan, may mga tao tayo narinig, mura. Saan nagagaling yung mura na yun? Hindi sa bibig. Lumalabas lang. Galing po siya sa puso. At malamang, hindi siya nagmamahal sa Diyos. Okay? Next! For we are to love God with our heart, sabi po sa Matthew 7:20, just as you can identify a tree by his fruit, you can identify people by their action. Ayon sa kasabihan, makikilala mo ang
puno ayon sa kanyang bunga. Meron ka nakitang bunga ng bayabas, katulad ng nandiyan dyan sa ating tapat. Ano yung puno na yon? Puno ng bayabas. Okay? Kung ang tao ay gumagawa ng kasamaan, ano yung sabihin po nun? Yung puso niya, puno ng kasamaan. In 1 Peter chapter 2 verse 12, sinabi pa rin po, be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give you honor to God when He judges the world. Okay, mag-ingat po tayo kapag tayo nasa gitna ng mga kapitbahay natin na hindi mananampalataya at pagkatapos ay inaakusahan tayo ng mga kasinungalingan, simple lang ang ating home gagawin. No? Mamuhay tayo na nagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Huwag natin silang pagulan. Ibig sabihin nun. Okay? And when your heart loves God, the unbelievers in your life will notice your honorable behavior. Tatanungin ka, bakit ganyan ka mamuhay? Simple sasagot natin. Ano sasagot natin? Nagmamahal ako sa Diyos. Amen po ba? And, ito, we are to love God. We are to love God with our heart. Sa first, sa James chapter 1:22, don't just listen to God's word, you must do what it says, otherwise you are only fooling yourself. Ibig sabihin yan, kung sinabi, no, yung ating gawin. Ano ating gawin? Ayon sa pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon. Amen? Bakit? Dahil mahal natin ang Diyos. Amen po ba? Okay. All that deals with our hearts in some way, Jesus says, love the Lord your God with all your heart, means align your will, behavior, action, and choices with what God wants you to do. Okay, mahirap ba yan? Mahirap ba? Okay? Nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ano tayo? Makasalanan. Naturalesa natin, gumawa ng kasalanan. Nung nakilala natin si Jesus, ano nangyari sa buhay natin? Ayon sa 2 Corintios 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo isa ng bagong nilalang. Okay? Tandaan nyo, hindi ka retokadong nilalang. Okay? Yung mga retokadong nilalang, ayan yung facelift, mga kung ano pa mga surgery sa katawan nila, panlabas na pagbabago. Sa loob, wala. Okay? Nung sinabi po yung 2 Corinthians 5:17, ang isang tao na nakipag-isa kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Hindi ko sabihin po retokadong nilalang. Bago ka na. Ang luma ay nawala na, bago na ang lahat. Na ibig sabihin, ano nang naturalesa sa'yo? Ano nang naturalesa sa'yo? Gumawa ng mabuti. Amen. No? Yun ay naturalesa sa'yo. Hindi na yung dating mura ng mura, sinungaling na ng sinungaling, bisyo ka ng bisyo. Hindi na yun. Ang naturalesa sa'yo ay ang gawin mo ang kalooban ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen? Okay? Mahalin mo ang iyong Panginoon. Pangalawa, we love God with the soul. Feeler, emotions. Meaning to say, emotion, ito po sabi ng ating Panginoon, ano,
Kahit si Jesus po, nakaramdam siya ng matinding kapighatian. My soul is crushed with grief to the point of death. So kapag tayo po ay nagmamahal sa Diyos, dapat with feelings. No. Kaya ganito, ha? Alam niyo mga kapatid, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Ulitin ko, maniwala kayo sa hindi, mahal ko kayo. Wala nakikinig. Bakit? No? Kasi pastor, ano ba yan? Walang kadating-dating yung mga sinabi mo. Kapatid, totoo yung sinabi ko. Mahal ko kayo. Ngayon, dito, may dating na, no? Okay? Bakit? With feelings na. Okay? Meron kayong taong nakaharap minsan at ang sabi niya ay, alam mo, tuwang-tuwa ako sa iyo. Okay? Ha? Bakit hindi mo malamas ang feeling mo? Pero kapag nihawak ang cellphone, may pinanonood kang sa reel, no? Nakakatawa, aba, kung makahalakha ka, wagas. No? Kita ang ano tawag doon sa ano, pinakadulo na ano? No? Nanakata! Hira yun. No? Okay? Ha? Tuwa ka, sumisigaw ka pa. No? Tapos yung sayo, panoorin niyo na nakakatawa ko, piyapanood ko. Okay? Ha? Pero pag sinabing, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos, tahimik ka lang. Mahal mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Naiintindihan na ng Diyos yun. No? Okay? Hindi mo padama. Hindi mo ba ipakita? Bakit? Kaya. Baka mamaya pagka kumaganyan. Sabihin nila, masisiraan na ako ng ulo. Okay? Okay. Bakit? Meron ba tayong dahilan para magsaya? Hello? Meron kang dahilan para magsaya? Ano? Ito. Mahal ko ang aking Panginoon Diyos. Amen? Nakakita, nakabasa ba kayo sa tao na nagmahal sa Diyos? Dahil sa kanyang pinakitang pagmamahal sa Diyos, ang sabi ng kanyang asawa, ano ka? Ilo? Ha? Alam mo kung sino yun? Kung sino yung tao na yun? Ha? Si Haring David. Nung mabawi niya yung arko mula sa makaaway at kanyang ipapasok na sa bayan ng Jerusalem, pinabuksan niya yung pintuan at alam niyo, nagsasayaw siya sa sobrang ligaya, sa sobrang tuwa. Alam niyo kung anong damit niya? Nakabrief lang siya. Totoo po yun. Ha? Pagmula sa pintuan hanggang doon sa pinaka lugar kung saan ilalagay yung arko, yung kaban ng tipan. Nagsasayaw siya nun. At siyempre, dahil yung iba, nakita siya sumasayaw, nakisayaw na rin. Sa sobrang kapis na sobrang saya ni Haring David. Hindi ko kaya yun. Siya si Haring David na gawa ng pastor. Oh, okay. At sabi ng kanyang asawa, ano ka si Raulo? Pero sabi ni Haring David, I have all the reason to be happy.
I have all the reason to be crazy. Okay? You have all the reason to be crazy, mga kapatid. Why? Because you love God. Amen? Ha? Mahal mo ang Diyos. Hallelujah. Subukan natin kaya yun. Kaya ba? Pag-aaral mo, paano? Okay. Let's go to the next, ha? Okay. Yung emotion kasi, madaling paliwanag yan, eh. Nagagawa po natin yan. Okay? Pag gusto natin gawin isang bagay, walang pwedeng makaigil. At subukan natin mahalin ang Diyos ng buong puso. Ano kaya ang gagawin natin? Okay, and lastly, ito po, no? Mind. We love God with all our mind. Meaning to say, thinker, mind, pag-iisip. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, meron ka doon. Siyempre, sagot mo, meron na doon. Good thinking. Okay? And, parang ano ba yung dati, sa radyo, kailangan pa bang i-memorize yan? No-brainer. Hindi na kailangan pag-isipan. No? Pero ito, love the Lord your God with all your mind. Okay? Ibig sabihin, lahat po tayo mayroong thinking process. Nag-iisip po tayo. Nag-iisip tayo ng mga bagay-bagay na gusto natin gawin. Gusto natin makamtan. Gusto natin mapag-aralan, maintindihan. No? Pero ang pinakapangunahin sa lahat ay love God with all our mind. Hindi ito emotion lang. Hindi ito yung gawin lang. Kundi pag-isipan mong maigi na mahalin ang Diyos. Hindi tsamba. Hindi pahala na. Kundi ito, Panginoon, mahal kita. Dahil 1 plus 1 divided by 2 to the 4th power. Hindi gano'n. No? Kundi, mahal kita dahil mahal mo ko. Nag-ali ka ng buhay bilang kamiran sa aking mga kasalanan. Ikaw ang unang lumahal sa akin. Naantay mo akong sabihin sa iyo na mahal kita. Hindi ito isang bagay na bahala na. Kundi ito isang bagay na pinag-isipan ko mabuti. Ano yun? Ang mahalin kita. Amen po ba? And lastly, mga kapatid, yung salitang all. Mahalin ko ang Diyos ng buong. Yung sabihin po niyan ay 100%. Amen po ba? It's 100%. 25%. Sabi mo, Lord, Panginoon, mahal kita 25%. Pagsunod mo yun? Hindi. Lord, mahal kita 50%. 50% lang ng puso ko, 50% lang ng kaluluwa ko, 50% lang ng pag-iisip ko. Tama ba yun? Hindi. Kasi sabihin nun, yung 50% para sa iyo pa. Yes, Lord, mahal kita 90%. Pwede ba? Pwede. May 10% pa tayo. Oh. Ito, hindi mo pwede galawin doon. Hindi. Sabi, ang word is all. Mahalin mo ang Diyos. Okay?
ganito, no? Ang inisip ko yan eh. Bakit kailangan mahalin ng Diyos all? With all, buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan o pag-iisip. Bakit all? Pero tinanong ko kanina sa Panginoon eh. Ano sagot ng Panginoon? Simple lang. Tungkol sa kaligtasan mo, dapat papunta ka sa impyerno, sabi sa akin. Ini-person ng Panginoon. Pumunta ka dapat sa impyerno eh. Pero iligtas ka ng Panginoon Jesus. So hindi ka na pupunta doon. Yung bagay na kinatatakot ako noon, hindi na ako pupunta doon. Pupunta na ako sa langit. Amen? Eh kung pupunta ka na sa langit, ano gagawin mo? Simple lang. Mahalin mo ang Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Hindi ka naman lalaan ng 1% na baka pupunta ka sa impyerno. Or 5% na baka pupunta ka sa impyerno. Wala na yun eh. Papunta ka na sa langit eh. Kaya wala nang bagay na ipigil pa sa iyo na mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Amen po ba? Kapatid, mahalin natin ang Diyos. Amen? Ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Dahil ang interno, wala na yun. Abutan na tayo sa langit. At sundin natin ang utos ng ating Panginoon. Amen? Tayo po tayo ng langit. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat sapagkat napakasimpleng utos lamang ninyo, subalit ito ang una at pinakadakila sa lahat. Ako minsan, Panginoon, ay nagkukulang pa rin kami. Inaamin namin na yung pagmamahal na para sa inyo ay hindi namin naibibigay ng 100%. Pero ngayon, Panginoon, matapos na ang inyong salita ay aming marinig, makita, maintindihan. Hindi kami nagpapakasakali lang. Hindi kami nag-aalatsamba lang. Kundi gusto namin, Panginoon, sundin ang utos niyo. Mahalin kayo, aming Panginoon Diyos, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Hindi man kami karapat-dapat, pinili niyo kami, Panginoon. Tinawag niyo kami, Panginoon, upang ang buhay, bagong buhay na binigay niyo po sa amin ay isang buhay na nagmamahal sa inyo ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, at aming Diyos amin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ayan sa kanyang mensahe na narinig natin sa mga oras na ito. Na-bless po ba ang bawat isa? Parang hina. Na-bless po ba ang bawat isa? Amen. And the Lord is reminding us po with our the greatest commandment. It is to love the Lord our God with all our hearts, with all our mind, and with all our soul. And sa
Sa mga oras naman po ito, sama-sama po natin ibalik ang ating pasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating kabuuan. Para po tayo sa ating panalangin tinatawagan po si Sis Vanessa. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng biyaya niyo sa amin. Salamat, Lord, sa buhay. Salamat sa pagbula ng pinansyal na pagpapala sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ay ibalik niyo po ng siksik-tindig at umaapaw sa bawat isa, Panginoon, ng nagbigay para sa Iglesia, Panginoon. Nawa, maging kagamit-gamit ito sa bahay palambahan. Ito po ang aming samot sa pangalan ni Jesus. Amen. To close us in prayer po, tinatawagan ko po si Reverend Arlan Salsado. Tayo po lahat ay tumayo at atin po wakasan ang ating pong pagtitipon ngayon sa pagpagitan po ng pananalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na sa langit, maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang aming pong Diyos. At kayo ay wala nang ibang Diyos maliban sa inyo. Kayo ang Diyos na mahal sa amin ng 100%. Wala kayong wininuhold, wala kayong ginawi, wala kayong itinago, wala kayong bagay na ipinagkait sa amin. Pagkos kayo, Panginoon, ang nagbigay at nagparana sa amin ang inyong pong pagmamahal. Ang inyong mga biyaya, ng inyong mga kahabagan, Panginoon, ng inyong pong pag-uunawa at ang inyong pong walang sawang pagtanggap sa amin muli sa kabila ng aming pong pagkakadapa, sa kabila, Panginoon, ng aming pong pagbaligtad, pagkahulog. Kayo, Panginoon, ang siyang nag-aabot ng inyong mga kamay at tumutulong sa amin, Panginoon, na kami ay makabawi, makapagpatuloy, makapagbigay
magbigay ng aming pong mga pasasalamat. Tunay nga po, Panginoon, na ang iyong utos, bagaman ito po ay 100% na pagmamahal sa inyo, pamagitan ng puso, kaluluwa, at pag-iisip ay nararapat because you're the God. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin ng 100%. At tawag, Panginoon, sa mga araw na darating, maipakita namin sa inyo na kayo'y mahal na mahal namin, Panginoon. Mahal namin kayo na kausapin. Mahal namin paglaanan kayo ng panahon. Mahal namin, ay pakita namin ang pagmamahal namin sa inyo. Pamagitan ng pakikinig at pagbabasa ng inyong salita, ang Biblia. May pakita namin sa inyo, Panginoon, ang pagmamahal namin sa inyo kapag inuunan namin kayo sa lahat ng bagay, Panginoon. May pakita namin ang aming pagmamahal sa inyo sapagkat ang dami namin isinasantabi at ikaw lamang, Panginoon, ang binibigyan natin ng daan sa aming buhay. Dalam namin, Panginoon Diyos, na ibayo pa na pagpapakita ninyo at papagawa ninyo ng inyong pag-ibig sa amin ang aming pong maranasan sa mga susunod na araw, linggo at buwan, at maging taon at panahon ng aming pagbubuhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa ng mga anak na naririto. Kayo po nakakatalos ng aming pong mga katatayuan, ng aming pong mga pangangailangan, ng aming pong mga saloobin. Nakakatalos ng lahat ng mabuti para sa amin. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng inuutungan ng Kristo Jesus ng ating sasabihin. Maraming salamat po mga kapatid at see you next Sunday po. Muli nagagalak po kami, nakasama na po namin kayo ngayong araw. Okay, so meron po tayo again, reminder po sa atin, prayer meeting po tayo every Wednesday. God bless po and keep the kids on Wednesday.